Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1491. Dalawang mapurol na thugs ang umalangaw-ngaw, ang dalawang lalaki ay naihad lang ng ilang metro ang layo, ang bawat isa sa kanila ay naglalabas bibig ng dugo at nagpapanatili ng mga pinsala. Ang Berdeng Dragon, gayunpaman, ay hindi tumigil sa kanyang pag-atake ng ilang sandali. Inilibot ni Jackie ang kanyang katawan, at lumipad siya sa kalangitan, pupunta para sa isa pang pagsisid. Pagkatapos ay bumagsak siya pababa sa direksyon ng ibang lalaki na naghahatid pa rin ng pag-atake sa kanya ng chi. Matapos malaman na ang iba pang tatlo ay nasugatan, ang taong ito dito ay nagsagawa ng ilang higit pang mga random na pag-atake ngunit hindi gaanong epekto at pinsala ang naiwan sa katawan ni Jackie. Ang Berdeng Dragon ay dumiretso sa kanya ng buong bilis at lakas, pinaputok ang kanyang mukha na puti, at mabilis siyang tumakbo sa direksyon ng matandang crone at ang iba pang dalawang lalaki. Lahat, mabilis. Sa lakayin ito, mabilis. Tumakbo siya habang nagsalita. Bagaman sa yugto ng rurok ng tunay na lupain ng Diyos, masusugatan sila sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan ng claw ng dragon na iyon. Ito ay labis. Lahat tayo ay malubhang nasugatan, hindi kami ang kanyang kalaban. Tumakbo habang kaya natin. Ang hayop na ito ay labis na makapangyarihan. Panipi. Tama ka. Ang apat sa amin ay hindi kahit na ang kanyang kalaban, hindi sa banggitin na tatlo lamang sa amin ang naiwan at nasugatan iyon. Tiyak na hindi natin siya matalo. Panipi. Ang matandang ginang at matandang lalaki ay sumigaw. Naranasan nila ang maraming trabaho at mga hamon upang maabot ang kung sino sila ngayon, natural na ayaw nilang mamatay. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang banta ng kamatayan. Ang takot ay tumulo sa pamamagitan ng mga ito, at ang lahat ng mga kulay ay pinatuyo mula sa kanilang mga mukha. Ang nagagalit sa akin ay ang kanyang katawan ay masyadong mahirap at hindi malulutas. Kahit na ang aming mga pag-atake ay maaaring saktan siya, maaari niyang ganap na pigilan ang mga ito. Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad ay nagpadala ng isa pang taybak na tumaga patungo sa dragon, at sa wakas, ang pag-atake ay nag-iwan ng isang magandang scar sa katawan ng dragon kung saan dumaloy ang dugo. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi naging sanhi ng anumang malubhang o malaking pinsala kay Jackie na nagbago sa isang Berdeng Dragon, ngunit sa halip ay nagalit ito sa kanya. Sa pamamagitan ng isang bingi na umungol, gumawa siya ng isang mabangis na pagbilis at diretso na tumungo sa taong nasa gitnang may edad. Tumakbo, tumakbo. Ang gitnang lalaki ay sumigaw sa takot. Tumangala siya sa kalangitan, ang Dragon Claw ay nasa itaas niya, nagpanik siya at mabilis na sumabog sa gilid, bahagya na dodging ang Dragon Claw. Gayunpaman, ang Berdeng Dragon ay muling sinisingil at naglalayong sa gitnang may edad na tao, na tinangkang kunin ang lalaki. Hindi. Sa oras na ito, ang taong nasa gitnang may edad na ay hindi na maswerteng. Nahuli siya ng matalim na Dragon Claws, at tulad ng tao dati, siya ay pinisil sa paste ng karne. Sa di kalayuan, sina Nash at Kenneth, na nagpapahinga sa lumilipad na taybak, ay ganap na nababagabag sa sitwasyon. Si Jackie, na nagbago sa isang Berdeng Dragon, ang kanyang pag-atake at lakas ay masyadong nangingibabaw at labis na lakas. Bagaman nakikipaglaban si Jackie para sa kanyang buhay, pinamamahalaang niyang patayin ang dalawang powerhouse na nasa yugto ng rurok ng tunay na lupain ng Diyos sa isang maikling panahon. Iyon ay isang bagay na hindi nila kahit na maglakas loob na mangarap bago. Kasama sina Elder Keaton at Elder Landon, mayroong apat na pinatay ni Jackie. Ang matandang babae at ang matandang lalaki, na mabilis, ay parehong tumakas ng hiwalay sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay para sa Berdeng Dragon na dumura ang dalawang napakalaking fireballs mula sa bibig nito, na nakadirekta patungo sa dalawa, na nasusunog sila hanggang sa kamatayan. Oh, aking kabutihan. Master, siya ay masyadong malakas. Ang pamamaraan na ito ng batang master na si Jackie ay walang kabuluhan na malakas. Panipi. Ang unang nakatatanda ay lumunok ng husto sa pinangyarihan. Akala niya patay na siya, ngunit sa kanyang sorpresa, pagkatapos na maisigawan ni Jackie ang tunay na pamamaraan ng dragon, talagang mabilis niyang binalingan ang labanan ng labanan. Sa pamamagitan ng kanyang sarili, pinatay niya ang 6 sa mga piling tao na ang mga antas ng martial art ay nasa rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Ang Berdeng Dragon ay lumipad at tumigil sa harap ni Nash at Kenneth. Sa isang flash ng Berdeng ilaw, nawala ang Berdeng Dragon, at lumitaw si Jackie, ang kanyang mukha ay medyo namutla at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Isang bibig ng dugo ang bumagsak mula kay Jackie at halos malabo siya. Gayunpaman, agad niyang kinokontrol ang lumilipad na taybak, lumipad sa kakahuyan, pagkatapos ay naupo lamang upang magpahinga.
Inilabas niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang nakapagpapagaling na tableta, pagkatapos ay inilagay niya ito sa kanyang bibig at nilamon ito. Kabanata 1492. Batang Master Jackie, ayos ka lang ba? Kumusta ang mga pinsala? Seryoso ba ito? Panipi. Nang makita si Jackie sa estado na ito, medyo nag-aalala si Kenneth sa kanyang puso, natatakot ang katawan na malubhang nasugatan si Jackie. Mabuti ako, maaari ko lamang pamahalaan na magbago sa dragon nang maabot ko ang tunay na lupain ng Diyos. Habang ang bentahe ng pagbabago sa dragon ay maaaring paginahin ang aking lakas ng labanan na madagdagan ng maraming, ang kawalan ay nakapag sa form na ito, ang pagkonsumo ng chi ng katawan ay napakalaki. Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait bago ipaliwanag, patuloy kong muling ibalik ang aking chi sa ngayon, magpahinga tayo ng 1 oras o 2. Mabuti iyon, mabuti iyon. Ang pakikinig kay Jackie ay nagsabi na ayos lang, pareho ni Kenneth at Nash ang nagbuntong hininga ng ginhawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pinsala sa lahat ay bahagyang mas mahusay, at ang chi ni Jackie ay unti-unting nakabawi ng maraming, kaya't siya ay nagpunta at nakuha ang 6 na singsing at armas ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang 6 na tao na ito ay lahat ng malakas na tao sa rurok ng tunay na paglilinang ng Diyos, at maging ang mga matatanda ng sekta ng Cloud Sky. Sa makatuwid, dapat mayroong maraming kayamanan sa kanilang mga singsing, at ang kanilang mga taybak ay malinaw na napakahusay din na espiritual na armas. Tatay, mahusay, mayroong 4 na mga taybak, lahat ng mga ito ay pangwakas na grade na espiritual na armas, haha, sa oras na ito, mayroon kang tunay na grade na espiritual na armas na gagamitin. Direkta ni Jackie na ibinigay ang mga taybak kay Nash, at pagkatapos ay idinagdag, sa loob ng mga singsing na ito, maraming mga espiritual na bato at espiritual na mga halamang gamot, mayroong ilang mga table tasks, itinuturing na isang maliit na kapalaran. Nakakakita ng maligayang hitsura ni Jackie, si Nash na nakaligtas sa paghihirap, tinapik ang balikat ni Jackie na may isang palaya na ekspresyon, silly boy, hindi mahalaga kung ito ay isang taybak o hindi, ang mahalagang bagay ay maayos ka. Kapag nakita kita na nagbabago sa isang dragon, naisip ko na ito ay kapareho ng batang master ng pamilya ng Pangangaso na kumukuha ng mga table tasks upang makakuha ng isang pagpapalakas sa kapangyarihan na may nagwawasak na mga repercussions. Mabuti iyon. Panipi. Puti na hinuhubaran ang lumilipad na taybak, dahan-daang lumilipad sa direksyon ng puting pamilya, tatay, sa katunayan, pabalik kapag ang Cloud ay may mga table tasks na ito at tinalo ko siya, binulsa ko rin ang ilan. Kahit na ang tableta na ito ay may backlash, kung saan matapos ang pagtaas ng kapangyarihan ng labanan, magkakaroon ng makabuluhang pagbaba sa paglilinang ng isang tao, ang pansamantalang pagpapalakas sa kapangyarihan ng labanan ay napakahalaga din. Bilang isang huling paraan, ang tableta na ito ay maaari pa ring makatipid ng mga buhay, kaya kapaki-pakinabang pa rin. Tumango rin si Nash sa pag-aproba, oo, kung ang paglilinang ng ibang partido ay medyo mas mataas kaysa sa sariling paglilinang ng isang tao, at ang isa ay nahaharap sa tiyak na kamatayan, ang regression ng paglilinang ay mas mahusay pa kaysa sa namamatay. Batang Master White, bakit sa tingin ko ay nangangarap ako? Talagang nagbago ka sa isang berdeng dragon. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala at din, ikaw ay nag-iisa na pumatay sa mga 6 na rurok na tunay na mga powerhouse ng Diyos. Diyos ko, ang kapangyarihang labanan na ito, napakalakas talaga, di ba? Panipi. Naramdaman pa rin ni Kenneth na ang eksena ngayon ay masyadong nakakagulat para sa kanya. Haha, hindi ko rin inaasahan na maaari akong magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ng labanan sa form na ito, dahil sa pamamaraan na aking nililinang, hindi ko pa ito ginagamit. Tumawa si Jackie, pagkatapos ay idinagdag, sa kasamaang palad, ang aking kasalukuyang antas ng paglilinang ay medyo mababa pa rin. Kung ako ay nasa Ultimate God Realm, sigurado ako na mapapanatili ko ang form na ito sa mas mahabang panahon. Dahil magkakaroon ako ng mas maraming chi sa aking katawan upang kumonsumo. Kung ang mga kalaban ay gaganapin ng kaunti, natatakot ako na ang lahat ng chi sa aking katawan ay gagamitin. Iyon ay sinabi, sa aking kasalukuyang antas ng paglilinang, hindi pa ako handa na gamitin ang ganitong uri ng pamamaraan para sa pinalawig na panahon. Panipi. Haha, ang pagbabagong iyon ng mas maaga ay napakalakas, pinatay nito ang lahat ng 4 sa mga tunay na powerhouse ng Diyos. Kung magagawa mong mapanatili ang form na ito sa mas mahabang panahon, hindi ba ito magiging napakahusay? Panipi. Matapos marinig ito, tumawa ng malakas si Kenneth. Ngayon, kahit na ito ang pamilya ng Pangangaso, hindi tayo dapat matakot. Gayunpaman, si Jackie ang lihim na pamamaraan na ito ay ang aming trump card, at mas mabuti kung ang 3 lamang sa amin ang nakakaalam tungkol dito, at ay save ito para magamit sa kritikal na oras. Panipi. Kabanata 1493.
Matapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Nash ng may ngiti. TSK? Sa oras na ito ang sekta ng mga tao ng Cloud Sky, natatakot ako na ang kanilang mga puso ay makakasakit sa kamatayan. Ang 6 na Peak True God Realm Powerhouse ay namatay ng sabay-sabay, ito ay napakalaking pagkawala para sa kanila. Sa una, sa 4 na sinaunang angkan, lahat ng 4 ay masasabing magkakasama sa isa't isa. Gayunpaman, ngayon na sila ay nagdusa ng napakalaking pagkawala, sa harap ng iba pang 3 lipi, ang sekta ng Cloud Sky ay masasabing itinuturing lamang bilang isang nakababatang kapatid. Panipi. Natuwa si Kenneth sa pag-iisip kung anong uri ng ekspresyon na si Master Kang, ang master ng sekta ng Cloud Sky nang nalaman niyang namatay ang 6 na makapangyarihang tao na ito. Ayaw kong malaman ang pagpapahayag ng master ng sekta ng ulap, nais kong malaman kung ano ang magiging ekspresyon ni Lily pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Ngumiti rin si Nash, marahil, hindi nila iisipin na ginawa natin ito, marahil ay iniisip na ginawa ito ng mga tao mula sa ibang mga sinaunang angkan. Tama. Tiyak na hindi nila iniisip na ang 3 sa amin ay maaaring pumatay ng 6 sa kanilang rurok na tunay na mga powerhouse ng Diyos. Panipi. Tumango si Kenneth, kahit na ang kanyang sariling mga pinsala ay hindi pa gumaling, ngunit sa kanyang puso, nasa masamang kalagayan pa rin siya. Matapos ang isa pang paglipad na mas mababa sa 1 oras, ang puting pamilya ay sa wakas ay lumitaw sa paningin ni Jackie at ang 3 sa kanila. Alam ni Selena na si Jackie at ang iba pa ay inaasahang babalik ngayon, sa makatuwid hindi siya nagtatanim ngayon, sa halip ay tahimik na naghihintay sa patio ng pasukan mula pa noong umaga, tinitingnan ang distansya mula sa oras-oras, nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, narinig din niya ang tungkol sa 4 na sinaunang angkan, at nawala sa mga nakatagong pamilya ang maaaring pigilan ang mga ito. Di nagtagal, lumitaw si Jackie at ang iba pa sa kanyang linya ng paningin. Mahusay, mabuti na bumalik, mabuti na bumalik. Matapos makita ang 3 mga numero, pinakawala ni Selena ang isang buntong hininga. Ang lumilipad na taybak sa lalong madaling panahon ay tumigil ng kaunti sa itaas ng patio, tumalon ang 3 tao, at pagkatapos ay inilayo ni Jackie ang lumilipad na taybak at inilagay ito sa kanyang singsing na nano. Nasugatan kayo. Okay lang ba ang lahat? Seryoso ba ito? Panipi. Ang isang pagtingin sa mga manggas ng 3 tao ay nagsiwalat ng mga bloodstains, si Selena ay nagulat, mukhang dapat na napapaligiran sila ng mga tao sa pagbabalik, at malamang na si Jackie ay nagawang makatakas sa lumilipad na taybak na ito. Huwag kang mag-alala asawa, hindi marami, kinuha namin ang mga nakakagamot na table task, pagkatapos magpahinga ng kaunti at magiging maayos kami. Ngumiti si Jackie at nagsabi ng komportable kay Selena. Selena, hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga ang batang si Jackie, siya lamang ang pumatay ng 6 na malakas na tao sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos sa kabilang panig, ang aking Diyos, gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tulad ng isang malakas na tao. Panipi. Natuwa pa rin si Kenneth, sapagkat talagang kumbinsido siya na sa murang edad, na nagtataglay ng gayong kapangyarihan ng pakikipaglaban, dapat bang masira ang taong ito na si Jackie sa tunay na kaharian ng Diyos, hindi ba ito magiging mahusay na balita na marinig? Kabanata 1494. Ikaw lamang ang pumatay ng 6 na malakas na tao sa yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Matapos marinig ito ni Selena, hindi niya maiwasang sumuso sa kanyang hininga, nagtataka kung mali ang narinig niya. Ang Jackie na ito, hindi ba siya nasira hanggang sa huling yugto ng tunay na lupain ng Diyos kamakailan lamang? Paano niya mapapatay ang 6 na tao sa kanyang sarili? Panipi. Huwag makinig sa katarantiduhan ng unang nakatatanda, kung hindi para sa kanya at ang ama na tumutulong na pigilan ang 4, paano ako pumatay ng 6? Gayunman, sinabi ni Jackie na may luha at pagtawa, ang unang nakatatanda na ito, kung ano ang sinabi niya ay talagang medyo pinalaki. Napakalakas din nito. Nagyelo si Selena, at sa wakas ay ngumiti kay Jackie. Well, magpahinga muna, maligo at baguhin ang iyong mga damit bago ka makipag-usap, tingnan ang iyong katawan, lahat ito ay natatakpan ng dugo. Well, hindi ka na namin mag-abala pa, bumaba muna tayo. Magpahinga ng ilang araw, sa isa pang 10 araw, kakailanganin nating umalis. Panipi. Ngumiti si Nash at umalis kasama si Kenneth. Mabilis na pumasok si Jackie sa bahay, naligo, binago ang kanyang damit pagkatapos na nakahiga sa kama, at nagkaroon ng magandang pagtulog sa hapon. Ngayong umaga ay talagang nagparamdam sa kanya ng pisikal na pagod, ang uri ng pagkapagod na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Nang magising siya ng may pagsisimula, natagpuan ni Jackie na madilim ang lahat sa labas, habang si Selena ay nakaupo sa tabi, nakatingin sa kanya ng isang ngiti sa kanyang mukha. Walang paraan, madilim, matagal na itong pagtulog. Tumawa si Jackie at umupo, naramdaman na ang mga pinsala sa kanyang katawan ay ganap ding gumaling.
Tumingin siya sa loob ng bahay bago magtanong, sa pamamagitan ng paraan, asawa, nasaan si Kylie? Kylie, sa paglalaro ng patio, masaya siya mula nang malaman niya na bumalik ka at nais mong makipaglaro sa kanya. Panipi. Ngumiti si Selena, pagkatapos ay sinabi, ngunit sinabi ko sa kanya na lumabas sa labas at maglaro, hindi gumawa ng anumang ingay upang gisingin ka. Haha, umalis tayo bilang isang pamilya ng tatlo, lumibot sa bayan sa ilalim ng bundok ng magkasama at magkasama silang masarap na pagkain. Tumawa si Jackie, bumaba sa kama, hinawakan ang kamay ni Selena at lumabas. Mahal, ang iyong kapangyarihan ng pakikipaglaban ay masyadong malakas, kung masisira ka sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos minsan, kung gayon hindi ka talaga matakot sa apat na sinaunang angkan. Ang dalawa sa kanila ay lumakad palabas ng patio, hindi maiwasang sabihin ni Selena. Hindi ito gagana, napakarami sa kanila, kung palibutan nila ako, hindi rin ito gagana. Tumawa si Jackie at pumasok sa loob ng looban. Tatay. Sa sandaling nakita ni Kylie si Jackie, siya ay lumusot, tumalon at balot sa leeg ni Jackie. Daddy, gising ka na sa iyong pagkakatulog. Niyakap ni Jackie si Kylie at ngumiti, Kylie, narinig ko na sinabi ng iyong ina na gusto mo akong dalhin sa bayan upang maglaro, di ba? Hayaan mo, bumaba tayo at magkasama ng masarap na pagkain. Panipi. Mahusay, maaari tayong bumaba at magsaya. Habang pinakinggan ito ni Kylie, ang kanyang malaking magagandang mata ay kumislap at napakasaya niya. Tatay, maaari mo bang gamitin ang lumilipad na taybak upang dalhin ako at si Mommy upang lumipad? Kami ni Mommy ay hindi pa ako nakaupo sa iyong lumilipad na taybak. Panipi. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang maliit na batang babae na ito ay tumingin kay Jackie na may isang inaasahan na mukha at sinabi. Haha, sigurado. Tumawa si Jackie, kinuha ang lumilipad na taybak at itinapon ito sa harap, na kung saan ay naging mas malaki. Si Selena, na humawak kay Kylie pagkatapos ay tumalon sa taybak. Phew! Ang lumilipad na taybak ay mabilis na lumipad sa hangin, lumipad ng kaunti, at bumalik sa ibang pagkakataon. Ibinaba ni Jackie si Kylie at hayaang umupo ang batang babae sa tuktok ng lumilipad na taybak. Kabanata 1495. Wow! Mahusay! Sa wakas ay nakasakay ako sa isang lumilipad na taybak. Umupo si Kylie sa lumilipad na taybak, tinitingnan ang 10,000 ilaw sa ibaba, at binigkas ng may kasiyahan. Kinaumagahan, nang makita na ang 6 na matatanda na lumabas ay huli na sa pagbabalik, medyo walang tiyaga si Lily habang naghihintay siya. Honey, sabihin mo, bakit hindi na bumalik ang 6 sa kanila? Hindi ba sila dapat bumalik kaninang umaga? Noon na ito, at wala pang bumalik. Panipi. Dumating si Lily sa Master Kang, nakasimangot at sinabi. Oh, ano ang magmadali? Ang 6 sa kanila na pumapatay sa 3 tao ay walang problema. Matapos silang manalo, marahil ay nakahanap sila ng isang lugar na maiinom. Huwag mag-alala, sa karamihan sa hapon, tiyak na babalik sila. Panipi. Tumawa si Master Kang at hindi nagmamalasakit, hindi bababa sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa 6 na taong ipinadala niya. Gayunpaman, sa hapon nang hindi niya nakita ang mga tao na bumalik, nagsimulang magpanik si Master Kang. Kailangang magpadala siya agad ng isang pangkat ng mga tao upang hanapin ang kalsada sa direksyon ng puting pamilya, naniniwala siya na hanggat may away, tiyak na maraming mga palatandaan ng isang away. Hanggang sa susunod na araw ng tanghali nang bumalik ang mga naipalabas. Master, hindi maganda. Nang makarating sila sa pasukan ng lipi, sinabi ng isa sa mga matandang lalaki. Kapag sina Master Kang at Lily, na nakaupo sa loob ng pangunahing bulwagan, narinig ito, agad silang sumimangot. Ang matandang lalaki, kasama ang kanyang mga tauhan, ay mabilis na nagmamadali at sinabing, Master, may mali. Ano ang masama? Agad na nagtanong si Master Kang, medyo nag-aalala ang kanyang puso. Lahat sila ay patay. Ang matandang lalaki ay huminga ng hininga, at pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi niya ang ilang mga salitang ito. Lahat ay patay. Mahusay, ang 3 tao mula sa puting pamilya, lahat sila ay patay. Haha, maganda yan. Panipi. Nang marinig ito ni Lily, tumawa siya ng walang katumbas na nasa sabik. Gayunpaman, tulad ng natapos niya ang kanyang mga salita, sinabi niya muli, hindi iyon tama, ano ang napakasama tungkol dito. Hindi mo maaaring sabihin na ito ay ang lahat ng aming mga tao na patay, di ba? Panipi. Ang isa pang taong may edad na, pagkatapos ay tumango ng madilim, oo, lahat ng 6 sa aming mga matatanda ay patay, at ang mga katawan ng 3 mga miyembro ng puting pamilya, hindi namin sila nakita. Hindi, imposible, paano ito posible?
Ganap na imposible. Panipi. Ayaw lang ni Lily na paniwalaan ang katotohanan ito ay 6 na matatanda sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, bawat isa ay may kakilakilabot na kapangyarihan ng labanan, paano hindi nila matatalo ang 3 tao mula sa puting pamilya. Naisip niya ang hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit hindi naisip na ito ay magiging isang kinalabasan. Sa kanyang opinyon, ang pinakamasamang kinalabasan, sa pinakamaganda, ito ay maaaring makatakas sa kanila ang ibang partido. Kayo ay nagsisinungaling, di ba? Paano ito posible? Ang 6 sa kanila, ngunit lahat sila ay nasa rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Hindi rin makapaniwala si Master Kang sa katotohanan ito, parang hindi ito totoo. Master, ganito talaga, lahat ng 6 sa kanila ay patay. Ang matandang iyon ay nagbuntong hininga, may ilan sa kanila na tila namatay ng labis na walang kahirap-hirap at tragically. Napakahirap at tragically. Sumimangot si Master Kang at tiningnan sila. Oo, ang katawan ay tila na scratch ng isang mabangis na hayop, lumilitaw na may hindi maihahambing na matulis na mga claws. Sinabi ng matanda, ito rin ang gumagawa ng kakaiba, ang pinsala na iyon ay hindi isa na maaaring sanhi ng isang tao. Paano ito, nasaan ang mga katawan ng 3 mga miyembro ng pamilya ng puting pamilya? Maaari ba, hindi nila hinawakan ang 3 tao ng puting pamilya, bago sila pinatay ng ilang mabangis na hayop na demonyo? Panipi. Naisip ni Master Kang ng ilang sandali bago hulaan ng walang katiyakan. Kabanata 1496, Master, ang bagay na ito? Hindi tayo masyadong malinaw, pagkatapos ng lahat, hindi namin nakita kung ano ang tiyak na sitwasyon sa oras na iyon, bukod dito, ang lugar na iyon ay isang kagubatan, walang gaanong paligid doon, kaya mahirap din ito upang mag-imbestiga. Panipi. Ang matandang lalaki ay tumawa ng mapait na may isang walang magawa na mukha at sinabi. Ipinapakita rin ito na ang 6 sa kanila ay pumili ng isang lokasyon na talagang angkop na isawsaw ang Nash ng puting pamilya at iba pa. Gayunpaman, kung bakit nagkaroon ng isang mabangis na hayop na demonyo na lilito at ang 6 sa kanila ay nagtatapos na pinatay, hindi malinaw. Panipi. Nang sabihin ito, ang matandang lalaki ay huminto bago magpatuloy, sa pamamagitan ng paraan, mula sa pinangyarihan ng ilang pagkawasak, hindi ko rin makita kung ano ang nangyari sa lupa, dahil nakikipaglaban sila sa hangin sa itaas ng kakahuyan. Panipi. Anong uri ng demonyong hayop ang nagawang matukoy ang lahat ng 6 sa kanila? Ang demonyong hayop na ito, kahit na nasa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, hindi nito madaling mabulok ang 6 sa kanila, di ba? Kahit na hindi mo ito talunin, gamit ang 1 o 2 tao upang pigilan ito, ang iba pang 4 ay maaari ring makatakas, di ba? Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang lakas ng labanan ng demonyong hayop na ito ay higit na lumampas sa kanila. Panipi. Ang mukha ni Master Kang ay pangit, pagkakaroon ng 6 na malakas na tao na namatay agad, ang paninindigan ng Cloud Sky ay nakatayo sa gitna ng 4 na sinaunang angkan ay dapat na bumagsak sa oras na ito. Tiyak na hindi ito ang mga puting pamilya na pumatay sa kanila, wala silang kakayahan. Tiyak na hindi ito. Panipi. Ang mukha ni Lily ay pantay na hindi kasiya siya, na nakaupo sa pagkabigo, ang buong katawan niya ay medyo nababagabag, masasabi ko lang na ang kanilang swerte ay napakabuti, hindi nila dapat naabot ang 6 na lugar ng ambush ng mga matatanda nang ang 6 na matatanda ay nakatagpo ng isang mabangis na demonyo hayop at pagkatapos ay napapawi. Panipi. Ang mas maraming Master Kang na naisip tungkol dito, ang galit na siya ay naging. Siya ay walang pasensya na tumingin kay Lily, pagkatapos ay sinabi, ito ay ang lahat ng iyong kasalanan, kung hindi ka nagmamadali upang patayin sila, ang aming 6 na matatanda ay hindi namatay. Iniisip ko na makilala sila sa loob ng mapanganib na lupain, at pagkatapos ay hampasin, ngayon mabuti, ang pagkawala ay napakabigat. Panipi. Galit din si Lily, at sinabi kay Master Kang, paano ito masisisi sa akin? Pumayag ka rin sa oras na iyon. Bukod, ito ay isang aksidente. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang mabangis na demonyong hayop na ito, at kung pagkatapos na pumasok sa 7 malaking panganib at ang mga bagay ay hindi napunta sa plano, malalaman mo ba kung saan sila magtatapos? Napakaganda ng panganib, ang pagpasok sa kanila ng 7 panganib ay hindi napakadali. Panipi. Nilagyan ni Master Kang ang kanyang kamao, pagkaraan ng ilang sandali, ay may ilang mga pag-aalinlangan at tiningnan ang matandang lalaki, hindi tama ang isang bagay. Kung ito ay tunay na isang demonyong hayop, kumusta ang 6 sa kanilang mga katawan doon? Maaari bang ang demonyong hayop na ito ay hindi nais na kumain ng mga tao? Panipi. Nagreaksyon din si Lily, kung ginawa ng demonyong hayop na ito ay hindi maiiwan sa bangkay. Ayon sa dahilan, kahit na hindi lahat ng mga bangkay, hindi bababa sa ilan sa mga bangkay ay kakainin.
Bigla siyang naisip ng isang bagay at agad na tinanong ang matanda, tama, ano ang tungkol sa kanilang mga singsing na nano? Mga armas at bagay, nandyan pa ba sila? Panipi. Umiling-iling ang matandang lalaki, hinanap namin sila at hindi namin mahanap ang mga ito. Kung gayon ang isa na naglabas sa kanila, marahil ay hindi isang demonyong hayop. Nabigla si Lily, ngunit, kung hindi ito isang demonyong hayop, kung gayon paano sila mapapabagsak ng mga matulis na claws? Kung ito ay isang tao, kung gayon bakit magkakaroon ng ganoong pag-atake? Ngunit, kung hindi ito tao, bakit nawala ang kanilang mga nano? Panipi. Ang matandang iyon ay nakasuot ng isang mapait na ngiti at sinabi. Ito ay naiintindihan, sa palagay ko dapat na ang ilang mga matatanda ay unang tumakbo sa isang nakasisindak na demonyong hayop, pinatay sila ng demonyong hayop. Kalaunan ng 3 tao mula sa ang puting pamilya, na dumaan sa kanila ay nakakita sa kanila at kinuha ang kanilang mga nanosingsing at kung ano ang hindi. Ito ay dapat na ang kaso, lamang sa kasong ito, may kahulugan ba ito? Panipi. Mapahamak, sa kasong iyon, hindi lamang nila pinatay ang 3 sa kanila, ngunit binigyan din sila ng maraming kayamanan. Galit na galit si Master Kang na ang kanyang mga kamao ay clenched at ang kanyang mukha ay pangit. Kabanata 1497. Ang pinakakritikal na bagay ay kung ang 3 tao ng puting pamilya ay nakakita ng kanilang mga bangkay, natatakot ako na nahulaan din nila na nagpadala kami ng mga tao upang maghanda upang habulin sila. Sa kasong iyon, tiyak na magiging nagtatanggol sila sa hinaharap. Panipi. Matapos mag-isip tungkol dito, sinabi muli ng matanda. Well, kayong mga lalaki ay nagtatrabaho ng husto, bumaba at magpahinga. Si Master Kang ay kumala sa kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang iba ay maaaring bumaba. Hoy! Ang pagkawala na ito, napakalaki nito, sa kasong ito, hindi namin maiangat ang ating mga ulo sa harap ng iba pang 3 sinaunang angkan sa hinaharap. Nang umalis ang mga tao, si Master Kang ay nagbuntong hininga, tumingin sa gilid ni Lily, at nagkaroon ng ilang panghihinayang sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay medyo maganda, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa babaeng ito, ang kanilang angkan ay nagdusa ng napakalaking pagkawala. Sa wakas, umupo si Master Kang at sinabi, sa kabutihang palad, mayroon pa ring maraming mga tao sa ating sekta sa huli na tunay na kaharian ng Diyos. Inaasahan ko na kamakailan lamang ay nagtatrabaho sila upang linangin, upang hindi bababa sa 1 o 2 sa kanila ang maaaring masira. Panipi. Mabilis na lumipas ang oras, pinapanood ang mga araw. Kapag may mas mababa lamang sa 8 araw upang pumunta sa pulong ng pamilya ng Cabello, isang tao ang nagmamadali at tumayo sa kalangitan, tumatawa, haha, mahusay, mahusay, nasira ako, sa wakas ay nasira ako. Ang tinig na ito, na pamilyar sa maraming tao, ay biglang nasasabik ang lahat na hindi masusukat, at lahat ay agad na naubusan din. Novel drama. Nang marinig ito ni Jackie, ang kanyang puso ay hindi masyadong nasasabik, lumipad siya ng diretsyo mula sa patio at tumawa, pangatlong nakatatanda, hindi masama, haha, sa wakas sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, sa oras na ito, ang aming puting pamilya, ay itinuturing na mayroon isa pang nangungunang powerhouse. Panipi. Ang mukha ni Lancelot, na puno ng tuwa, ay agad nang ngumiti kay Jackie, hoy, salamat din ito sa 2 table task na ibinigay mo sa akin. Talagang wala akong kumpiyansa, ngunit hindi ko inaasahan na talagang magtagumpay, kahit na ang bilis ng tagumpay ay medyo mabagal, ngunit hindi bababa sa ito ay matagumpay. Ito ay tumagal ng maraming oras, kaunting epekto, ngunit hey, ang tagumpay ay mabuti. Panipi. Haha, binabati kita. Maraming mga matatanda at tagapagtanggol din ang lumipad, bawat isa ay may mukha na puno ng inggit. Mahusay, mahusay, mayroong hindi bababa sa 3 malakas na tao na may rurok na tunay na kaharian ng Diyos. Haha, kasama na ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ng batang master na si Jackie, sa oras na ito, ang pamilya ng Pangangaso ay hindi maihahambing sa amin. Panipi. Tumawa din si Tito ng malakas at naisip na nag-iisa si Jackie na pumatay ng 6 na rurok na tunay na mga powerhouse ng Diyos. Bagaman hindi kumalat ang salita, sa loob ng mga nakatatanda ng puting pamilya at ang mga matatanda ng puting pamilya at kung ano ang hindi alam. Nagbigay din ito ng mga matatanda ng White family na ito ng isang malakas na kumpiyansa, naramdaman nilang lahat na ngayon ang agwat sa pagitan ng puting pamilya at ang 4 na sinaunang angkan ay hindi masyadong malaki. Kung hindi para sa pangkalahatang bilang ng mga tao, kasama ang mga malakas na tao sa tunay na lupain ng Diyos na bahagyang mas mababa, ang lalim ng kanilang batayan ay hindi kasing lalim, kung gayon ang puting pamilya ay tiyak na maihahambing sa 4 na sinaunang angkan. Haha, mahusay, nasira na ako, nasira na ako. Sa sorpresa ng lahat, sa oras na ito, isang matandang lalaki ang nagmamadali mula sa loob ng kanyang silid at sumigaw.
Kabanata 1498. Walang paraan. Ang pangalawang nakatatanda ay nasira din. Panipi. Ang bawat tao ay kumuha ng isang matalim na paggamit ng hininga nang makilala nila ang taong nagmamadali. Ano sa mundo ang nangyayari sa mismong araw na iyon? Dalawang matatanda sa huli na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos ay biglang sumaire sa rurok ng mabilis na magkakasunod. Ngayon, dahil wala pa ring paraan upang masira sa panghuli katayuan ng Diyos, ang rurok ng katayuan ng tunay na Diyos ay ang pinakamataas na antas ng paglilinang. Kamangha-manghang. Ang ilang mga tao sa intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos ay humanga sa kanila. Ang mga nakarating sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos ay tulad ng Diyos na mga numero sa kanila. Nakasiri ka rin. Nakita ng pangalawang nakatatanda si Lancelot at natigilan sandali. Bigla siyang dumating sa kanyang katinoan. Haha, mas mabilis ako ng 1 o 2 minuto. Lumabas ka kaagad pagkatapos kong gawin. Panipi. Sabi ni Lancelot, tumatawa. Ito ay mahusay. Haha, ito ay kamangha-manghang. Hindi ko akalain na ang dalawa sa amin ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay. Kung ito ang kaso, bakit tayo dapat matakot sa sinuman? Hindi na natin kailangang matakot sa pamilya ng pangangaso. Haha, panipi. Ang pangalawang nakatatanda, si Tito, ay tumawa sa elation. Sa isang flash, mayroon silang dalawa pang mandirigma sa rurok ng katayuan ng totoong Diyos. Ang pangkalahatang kapangyarihan ng White Family ay nadagdagan ngayon ng isang makabuluhang tipak. Haha, mayroon pa ring ilang mabuting balita na hindi ko pa sinabi sa iyo. Personal kong sasabihin sa iyo. Panipi. Ang unang nakatatanda, si Kenneth, ay sumabog sa pagtawa, na nagsasalita ng isang mahiwagang ekspresyon. Anong balita? Ang aking kabutihan, ano ang nangyari habang pinipigilan natin ang ating sarili? Magaling ito, panipi. Mas lumaki pa si Lancelot nang marinig niya ito. Hehe, sasabihin ko sa inyong dalawa mamaya. Napakaraming tao dito. Sinusubukan naming panatilihing lihim ang impormasyong ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, maaari nating maakit ang hindi ka nais-nais na pansin. Panipi. Si Kenneth ay nag-choke, at ang kanyang mga salita ay gumawa ng pangalawang nakatatanda at pangatlong nakatatanda kahit na mas nakakayusisa. Oh, tama. Mayroon akong magandang balita upang sabihin sa lahat. Panipi. Walang inaasahan na sa sandaling ito ay titingnan ni Jackie ang karamihan, na nakangiti habang gumawa siya ng anunsyo. Young Master, mayroon ka ring mabuting balita. Magaling ito. Panipi. Natigilan si Kenneth at ang iba pa. Nakatitig silang lahat kay Jackie. Tama iyon. Sinusubukan ko na gumawa ng pangalawang grade na mga table task na ito ng ilang araw, at sa wakas ay nagtagumpay ako ng 2 araw bago. Panipi. Nagbigay ng ngiti si Jackie bago magsalita ng dahan-dahan. Diyos ko, talaga, ito ay mahusay. Young Master Jackie, kung ganoon ang kaso, ikaw ay isang pangalawang baitang na intermediate alchemist. Panipi. Natuwa si Tito. 2 hakbang siya at nagsalita kay Jackie, Young Master Jackie, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Sumimangot si Jackie. Naisip niya na ang lahat ay nagdiriwang ng kaunti. Alam niya na ang lahat ay magiging masaya kapag inihayag niya ito. Ngunit sa paghuhusga mula sa kanilang mga titig, tila mas nasasabik sila kaysa sa hinulaang niya. Kabanata 1499. Haha, hindi mo pa rin alam kung ano ang ibig sabihin nito, binata. Nangangahulugan ito na ikaw ang nangungunang alchemist ngayon. Panipi. Tumawa si Tito at sinabi. Nakita ng unang nakatatanda ang Jackie na iyon. Ay tila hindi naiintindihan ang sitwasyon at ipinaliwanag, bago, ang tanging mga tao na may kakayahang alchemy ay pangalawang batang Master Hunt at ang unang nakatatanda ng mga tao sa Cabello. Matagal na naming hinangaan ang mga ito, at nang marinig namin na nagsagawa ka rin ng alchemy, nasisiyahan na kami. Matapos mamatay ang pangalawang batang Master Hunt, ikaw lamang at ang unang nakatatanda ng pamilyang Cabello ang tanging pagsasanay ng mga alchemist na naiwan. Panipi. Dito, ang unang nakatatanda ay huminto ng ilang sandali bago magpatuloy, ang unang nakatatanda ng pamilyang Cabello ay isang pangalawang grade elementong alchemist. Iyon ay sapat na kahanga-hanga, ngunit ikaw ay isang pangalawang baitang na intermediate alchemist. Sabihin mo sa akin, hindi ka ba ang pinakadakilang alchemist ngayon? Panipi. Walang paraan. Akala ko ang unang nakatatandang pamilya ng Cabello ay nasa napakataas na antas. Panipi. Matapos marinig ito ni Jackie, hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Kung siya ay dumaan sa mga salita ng unang nakatatanda, parang siya ang tunay na pinakamalakas na alchemist doon. Gaano kataas ang maaari kang pumunta? Ang lahat ng mga nakaraang alchemist ay hindi kailanman nagkaroon ng mga masters upang turuan sila.
Lahat sila ay nagsagawa at nagsaliksik ng mga pamamaraan sa kanilang sarili, at pagkatapos nilang makabisado ang isang paraan ng alchemy, paulit-ulit na sinubukan nila ito. Bukod, ang mga may chi lamang at ipinanganak na may elemento ng apoy ang maaaring maging isang alchemist. Ang anumang iba pang individual ay magkakaroon ng zero na pagkakataon na gawin ito. Panipi. Oo, tama. At sa palagay ko ang iyong espiritu at focus ay dapat na lumampas sa mga katulad na antas ng paglilinang lamang pagkatapos ay maaari kang magsagawa ng alchemy. Panipi. Nagdagdag din si Tito ng isang pangungusap, nakangiting walang kamali-mali. Oo, tama. Sino ang mga namamahala upang sanayin hanggang sa sila ay nasa intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos? Lumabas. Panipi. Tanong ni Jackie pagkatapos mag-isip tungkol dito. Nakarating ako sa intermediate yugto ng tunay na katayuan ng Diyos ngayon. Matapos mag-isip si Yolanda ng ilang sandali, sumulong siya. Hindi niya kayang isagawa ang gawain ng pagpatay na itinalaga sa kanya ni Lily, kaya't inilunsad niya ang isang sorpresa na pag-atake kay Dean upang matulungan si Jackie. Ngayon naisip niya na gumawa siya ng tamang pagpipilian. Sa pag-unlad ng puting pamilya ngayon, ang pamilyang Hunt at ang iba pa ay naiwan sa alikabok. Bukod, ang puting pamilya ay may malaking potensyal. Ngayon nagsisimula silang bigyang pansin ang pag-unlad ng mga pamilya ng sangay. Ang mga miyembro ng pamilya ng sangay lahat ay sumunod at iginagalang si Jackie, at ang kanilang mga batang masters ay nagsasanay kahit na mas mahirap kani-kanina lamang. Simula noon, medyo may ilang mga pambihirang talento na umusbong. Ang ilang iba pang mga puting miyembro ng pamilya sa intermediate yugto ng tunay na katayuan ng Diyos ay tumayo din. 7 tao. Mabuti. Panipi. Si Jackie ay kumala sa kanyang kamay, at 7 pangalawang baitang na intermediate na table task ay lumipad at lumulutang sa harap nila. Ngayon ay kulang tayo sa mga tao sa advanced na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos. Napakahalaga ng katayuan na ito, kaya bibigyan ko ang bawat isa sa iyo ng pangalawang grade intermediate pill. Inaasahan kong lahat kayo ay makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa takdang oras, at inaasahan kong hindi mo ako mabaigo. Panipi. Matapos isipin ni Jackie tungkol dito, ipinapaalala niya sa kanila, oh, tama. Para sa inyo na nasira lamang sa intermediate yugto, hindi na kailangang magmadali. Hindi kami nagmamadali sa ngayon. Kapag ang iyong kapangyarihan ay nagpapatatag at maaari kang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, maaari mong gamitin ang tableta na ito upang matulungan ka. Panipi. Ang mga mata ni Yolanda ay namula. Kinuha niya ang tableta sa harap niya, tinitingnan si Jackie. Batang Master Jackie, ang apelyido ko ay Lagorio. Sigurado ka bang nais mong bigyan ng isang mahalagang bagay sa akin? Panipi. Tumingin si Jackie sa kanya at sumagot, nakangiti, hehe. Para sa inyo na nanatili sa likuran at kusang nanatili sa puting pamilya, nagtitiwala ako sa inyong lahat. Naniniwala ako na tumayo ka sa amin. Panipi. Salamat. Salamat, Batang Master Jackie. Panipi. Maingat na itinago ni Yolanda ang tableta, inihahanda ang sarili upang subukan at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng 2 araw. Biglang nakita ni Jackie ang isa pang matandang lalaki sa karamihan. Malinaw niyang naalala na ang kanyang pangalan ay Xavier Lagorio. Siya ang naging ibabalik kay Lily sa pamilyang Lagorio matapos na mawala ang kanyang kapangyarihan. Matapos ibalik si Lily, pinili pa rin niyang bumalik sa puting pamilya. Ito ay sapat na upang makilala ang kanyang katapatan na, Xavier. Halika rito, Panipi. Matapos isipin ni Jackie tungkol dito, iniwas niya ang kanyang kamay sa matanda. Ako. Natigilan sandali si Xavier bago siya lumipad. Batang Master, ano ang bagay? Panipi. Kabanata 1500. Lantaran na nagsasalita, nag-aalala si Xavier. Pagkatapos ng lahat, nang maalis ang kapangyarihan ni Lily, nag-aalala siya na papatayin siya ng isang tao sa kalsada, o magkakaroon siya ng aksidente. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinalabas. Kasabay nito, paminsan-minsan ay sinubukan niyang pag-usapan ang ilang kahulugan kay Lily, na umaasa na hindi siya makakasama ng sama ng loob laban sa puting pamilya. Sinabi niya sa kanya na nagkamali siya, at inaasahan na iwanan ito ng 2 pamilya. Gayunpaman, hindi sinabi ni Lily ang isang solong salita. Nagbabad siya sa kanyang kalungkutan, at hindi niya alam kung ang kanyang mga salita ay may epekto sa Lily. Gayunman, tila hindi lamang na hindi isinasama ni Lily ang kanyang mga salita, kinasusuklaman niya ang puting pamilya na nais niyang patayin silang lahat. Nakaramdam siya ng walang magawa. Alam niya na si Nash ay isang mabuting tao, ngunit natatakot siya na ang mga miyembro ng puting pamilya ay hindi magiging masaya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sinamahan niya si Lily sa bahay. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik, natanto niya ang isang bagay, na ang mga puting miyembro ng pamilya ay tila hindi nagtaglay ng sama ng loob laban sa kanya dahil dito.
Binigyan nila ang mga mapagkukunan ng martial na kailangan niya, at siya ay isang patronum. Nasira rin siya sa simula ng yugto ng katayuan ng tunay na Diyos isang buwan na ang nakalilipas. Tumingin sa kanya si Jackie at sinabi, tama. Patronum Savior. Anong antas ng paglilinang ka ngayon? Panipi. Oh, nasa simula ako ng katayuan ng tunay na Diyos ngayon. Ito ay dahil sa kabutihang palad at pagpapala ng puting pamilya na nagawa kong gawin ang tagumpay sa isang buwan na ang nakakaraan. Panipi. Tumanggaw si Xavier sa kanyang ulo at same time na nagsalita. Inilibot ni Jackie ang kanyang palad at kumuha ng pangalawang baitang na elementarya, na itinulak ito patungo sa matanda. Bibigyan kita ng pangalawang grade elementarya. Inaasahan kong makakatulong ito sa iyo upang makagawa ng higit pang mga pambihirang tagumpay. Narinig ko na gumawa ka ng mahusay na mga kontribusyon sa puting pamilya dati. Ito ang iyong gantimpala, Panipi. Nang marinig ito ni Xavier, namula ang kanyang ilong, at sumunog ang kanyang mga mata. Natatakot siya na dahil siya ay isang lagorio, at naibalik niya si Lily, iba si Jackie at ang iba pa ay mag-iiba sa kanya. Hindi niya inakala na bibigyan siya ni Jackie ng isang tableta. Tama lamang sa akin na gawin ito. Sa puting pamilya, mabait akong tinatrato ng iyong ama. Iniligtas niya pa ang buhay ko dati. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Panipi. Hindi kinuha ni Xavier ang tableta na itinulak sa kanya ni Jackie. Sa halip, sinubukan niyang tanggihan ang regalo ng magalang. Kunin mo lang. Kung sumisira ka sa rurok ng tunay na katayuan ng Diyos, iyon ang pinakamahusay na posibleng pagbabayad sa puting pamilya. Panipi. Ngumiti si Jackie at pinalamanan ang tableta sa mahigpit na pagkakahawak ng matanda. Nais kong masira sa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos, ngunit natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Tumatanda na ako, at hindi ko alam kung gaano katagal ako naiwan upang mabuhay. Wala akong mahusay na talento. Kung bibigyan mo ako ng tableta na ito, natatakot ako na sasayangin ko ito kung hindi ako gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Panipi. Bumantong hininga si Xavier. Siya ay higit sa 70 taong gulang. Nasiyahan na siya na pinamamahalaang niyang masira sa simula ng yugto ng tunay na katayuan ng Diyos. Hindi niya inakala na si Jackie ay talagang mag-aaksaya ng isang mahalagang tableta sa isang matandang geezer na katulad niya. Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema hanggat handa kang magsikap. Kung tunay kang hindi gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa tableta na ito, bibigyan kita ng isa pa, at isa pa. Hanggang sa masira mo ang intermediate na yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Pagkatapos, ang rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Naniniwala ako sa iyo, Panipi. Tinapik ni Jackie ang kanyang balikat at ngumiti. Naniniwala ako na makakahanap tayo ng isang paraan upang masira ang tunay na katayuan ng Diyos. Pagkatapos, ang mga matatanda na tulad mo ay magkakaroon ng isang bagay na aabangan. Kung maaari kang masira sa panghuli katayuan ng Diyos, ano ang kinakatakutan mo kung mayroon kang 200 taon upang mabuhay? Panipi. Hehe. Hindi ako maglakas loob na umasa ng sobra. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.